Nakakulong ngayon ang veteranong aktor na si Ricardo Cepeda at agad siyang naging usap-usapan sa social media. Sino nga ba si Ricardo Cepeda sa mundo ng showbiz at ano ang dahilan ng kanyang pagkakulong? The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Ricardo Cepeda. Profile: si Ricardo Cepeda Go, o mas kilala sa showbiz bilang si Ricardo Cepeda, ay isang aktor na sumikat sa kanyang mga kontrabida roles. Siya ay pinanganak noong October 11, 1964 sa Maynila at mag-59 years old ngayong taon. Una siyang nakilala bilang ramp model hanggang sa madiskubre siya ng Regal Films at isinabak sa mga pelikulang may temang sexy. Ilan sa mga markadong pelikula ni Ricardo ay ang Diary of Cristina Gaston at Emma Salazar Story. Noong nagsisimula pa lang si Ricardo sa pag-arte, ay tinawag siyang ham actor o walang kakayahan sa pag-acting. Noong una daw ay parang na-offend siya sa tuwing tinatawag siyang ham actor, pero naisip niya na kaya lang naman siya nabansagan ng ganon ay dahil sa mga sexy films na ginawa niya na sa tingin ng mga tao ay yun lang ang kaya niyang gawin at parang na-generalize lang daw. Noong bata pa raw si Ricardo ay isa siyang batang patpatin at sakitin, pero kalaunan ay naging PMAer at naging gym instructor. Ilan pa sa mga pelikulang nagawa niya ay ang Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib, Onsehan, Ang Dalubhasa kasama si FPJ, ang Netflix hit movie na Dollhouse at marami pang iba. Lumabas din siya sa mga teleserye tulad ng My Binondo Girl, Pure Love, The Blood Sisters, Descendants of the Sun, Manopol Legacy, Her Big Boss, FPJ's Ang Probinsyano, at kasalukuyang gumaganap bilang si Richard Sunwoo sa FPJ's Batang Quiapo. Separation with ex-wife Snooki Serna. Si Ricardo ay kinasal sa isa ring batikang aktres na si Snooki Serna. Ngunit matapos ang 12 taong pagsasama bilang mag-asawa, ay nauwi ito sa hiwalayan at tuluyang napawalang bisa ang kasal nila noong 2006. Mayroon silang 2 anak na babae, sina Sam at Sachi. Ani Ricardo, hindi niya alam kung saan sila nagkamali ni Snooki. Pero sa tingin niya, ang naging problema nila ay hindi naman daw gaanong malubha na hindi nila kayang solusyonan ito. Pero para daw kay Snooki ay isa na itong malaking problema. Sa palagay din ni Ricardo ay magkaiba sila ng mindset ng ex-wife at iba rin ang tingin nila sa mga bagay-bagay. Itinanggi rin ni Ricardo na may issue sila sa pinansyal at hindi rin daw ito tungkol sa third party. Matatandaan na sa unang 7 taon ng kanilang buhay mag-asawa ay naging anorexic si Snooki. Sa kanilang tuluyang paghihiwalay ay hindi naman naging isang pabayang ama si Ricardo. Noong bago pa lang sila naghiwalay ay paminsan-minsan nananatili ang kanilang 2 anak sa kanya. Minsan din ay sa kanilang ina na si Snooki. Nasa hustong gulang na rin ang mga ito para maunawaan ang sitwasyon ng kanilang mga magulang. Ikinagulat noon ni Ricardo nang mag-guest si Snooki sa mga showbiz talk show para pag-usapan ang tungkol sa kanilang breakup. Pag-alala pa ni Ricardo, sinamahan daw niya noon si Snooki sa The Buzz nang hindi niya alam na isisiwalat na pala nito na papunta na sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Habang umiiyak raw ito sa harap ng TV, ay nasa dressing room lang si Ricardo at hinihintay ito. Noong mga oras daw na yon ay sa tingin niya ay nalilito lang si Snooki dahil hindi pa ito sanay sa katotohanang kasal na ito sa kanya. Sa tuwing tinatanong daw kung ilan na ang anak niya, sinasagot daw ito ni Snooki ng 2 ang anak ko, sa halip na 2 ang anak namin. Hanggang sa mga oras na yun daw ay sinubukan niyang maintindihan si Snooki. Sinabi ni Ricardo na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang kanilang pagsasama. Nagmungkahi pa nga raw siya kay Snooki na magpakonsulta at humingi ng tulong mula sa isang counselor. Pero sa tuwing pupunta na ito ay bigla na lang ito aatras. Noong 2007, nagbigay ng reaksyon si Ricardo sa naging pahayag ni Snooki sa interview niya noong August 2007. Hindi man niya napanood ang nasabing interview, ay sinabi ni Ricardo na marami sa kanyang mga kaibigan ang nagulat dahil para nga raw lumabas na isa siyang pabayang ama dahil wala na nga raw makain at naghihirap na raw ang mga ito base sa mga binitawang mga salita ni Snooki. Ani Ricardo, regular silang lumalabas na mag-aama tuwing weekends at ang panonood ng movies ang kanilang bonding time. Nag-react si Ricardo dahil nagbigay raw ng pahayag na no comment si Snooki nang tanungin ito kung anong suporta ang ibinibigay ni Ricardo sa 2 nilang anak na babae. Para nga raw misleading ang mga katagang no comment nito. Pagwawasto pa ni Ricardo, siya ang nagbabayad ng tuition fees ng kanilang mga anak.
Siya rin daw ang nagbabayad sa yaya at kada linggo rin niya ipinag-grocery ang mga ito. At kung paubos naman daw ang stocks nila, ay ang kailangan lang nilang gawin ay i-text siya na agad naman niya dinadala para sa mga ito. Siya nga rin ang nagbabayad ng school bus ng mga bata. Ayon pa kay Ricardo, parang ang dating ng interview ay tila single parent si Snooki na nag-iisang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Taliwas daw ito sa katotohanan dahil hindi siya nagpapabaya sa kanyang responsibilidad bilang isang ama. Dagdag pa ni Ricardo na dati raw nakatira ang mga bata sa kanya. Ngunit humiling daw ang mga ito na doon na lang sa bahay ni Snooki sila tumira, kung saan malapit sa kanilang eskwelahan. Sinabi rin ni Ricardo na wala naman siyang galit o sama ng loob kay Snooki. Gusto lamang daw niyang liwanagin ang ilang mga aspeto upang maiwasan ang pagkakaroon ng maling pag-unawa ng mga tao sa kanya. Marina. Hindi na ulit nag-asawa si Ricardo, pero nagkaroon siya ng bagong karelasyon magpahanggang ngayon. Ito ay ang model turned actress na si Marina Benipayo. Ayon kay Ricardo, matagal na sila magkakilala at magkaibigan ni Marina. Noong nagsisimula pa lang siya sa modeling ay nakita na niya ito dahil kaibigan ito na kaibigan niya. Pinayuhan raw niya si Marina noon na mag-model rin dahil sa tangkad nito. Sinunod naman daw nito ang payo niya na maging model. Pagkatapos ay sumali pa si Marina sa Binibining Pilipinas noong 1992 at kinoronahan bilang Binibining Pilipinas Maha 1992 at lumaban bilang kinatawan ng bansa sa Miss World. Dagdag pa ni Ricardo, paminsan-minsan ay nagkakasama sila sa mga modeling gig pero bilang magkaibigan lang. Nagkaroon daw sila ng spark ni Marina nang magsama sila sa teleseryeng My Binondo Girl kung saan gumanap ito bilang ex-wife niya at dahil sa magkaibigan na sila noon pa, silang dalawa ang parating magkausap sa set at doon na nga nila mas nakilala pa ang isa't isa. May dalawang anak rin si Marina sa dati niyang mister na naninirahan na sa ibang bansa. Bagamat hindi isinasara ni Ricardo ang ideya na muling magpakasal, ay wala na raw silang balak ni Marina na magkaroon ng sarili nilang anak dahil na rin sa kanilang mga edad. Physically fit and healthy. Dekada 80 pa lang nang pumasok sa showbiz si Ricardo at sumabak sa pag-arte. Pero bago ito, pumasok muna siya sa Philippine Military Academy. Ayon kay Ricardo, napaka-physically demanding daw ng akademya sa antas ng fitness na sa isang semester daw ay mayroon silang 3 exam na kailangang ipasa kaya dapat daw ay panatilihing nasa magandang kondisyon ang iyong pangangatawan. Bagamat hindi niya tinapos ang kurso niya at pag-aaral sa PMA, ay naging physically fit naman daw siya at kalaunan ay naging isang gym instructor. May tao raw nakakita sa kanya noon at inalok siyang subukan ang gym nito sa Makati ng libre para i-test ang mga equipment. Pagkatapos daw ay inalok siya na maging gym instructor sa nasabing gym dahil gustuhan daw ng may-ari kung paano niya tinuturuan ang kanyang mga kaibigan sa pag-workout. Kahit over 50 na si Ricardo ay makikita sa kanyang pangangatawan ang pagiging fit at healthy. Arrested. Nakakulong ngayon si Ricardo mula pa noong October 7, 2023 matapos siya kasuhan ng syndicated estafa. Ayon sa ulat ng The Philippine Star, dakong alas 11 ng umaga nang arestuhin ito sa isang resto bar sa May Paho, Caloocan City at hindi umano ng laban si Ricardo nang makulong ito. Nito lang October 8, 2023, isang araw pagkatapos ng pag-aresto kay Ricardo, inihayag sa Facebook ni Joshua D. Siqueira, ang anak ni Marina, na maling inakusahan at nasangkot lamang ito sa kasong estafa bilang brand ambassador. Giit ni Joshua, isang product endorser lang ng isang sales company ang stepfather niya. Ayon sa kanya, wala rin daw kinalaman ito sa investment scheme ng kumpanyang kinikwestiyon, pati na rin sa mga bouncing checks. Ipinaliwanag ni Joshua na ang mga tseke ay nagsimulang tumalbog kalaunan na nag-udyok sa mga investors na magsampa ng mga kaso ng estafa laban sa mga inaakala nilang bahagi ng kumpanya, tulad ni Ricardo. Ipinunto din niya na sa ilalim ng DTI, kinikilala ang nasabing kumpanya bilang sole proprietor. Sinabi niya na ang iba pang mga dokumento tulad ng isang investment memorandum ng kasunduan at mga post-dated checks ay walang binabanggit ang pangalan ni Ricardo. Sinabi rin ni Joshua na ang pinakamalaking abala sa kanila ay ang mag-request ng piyansa at ang pagkakakulong ng stepfather niya kahit na wala naman talaga itong kasalanan. Tinapos niya ang mahabang caption sa pamamagitan ng paghiling sa mga netizens na ibahagi ang kanyang post upang kontrahin ang maling impormasyon na may kinalaman sa pag-aresto sa kanyang ama. Kalakip na kanyang post ay ang mugshot ni Ricardo. Hindi makapaniwala ang mga malalapit na kaibigan ni Ricardo na magagawa nitong manloko ng kapwa dahil kilalang-kilala nila ito na mabuti ang ugali. Ricardo's partner Marina defends him. Nagsalita na rin si Marina Benipayo at binasag na niya ang kanyang katahimikan kaugnay sa pag-aresto sa kanyang longtime partner na si Ricardo Cepeda.
Mariin niyang pinabulaanan na si Ricardo ay may kaugnayan sa questionabling investment scheme ng investment company. Ayon kay Marina, hindi kailanman dumalo sa anumang mga usapan ukol sa pag-invest si Ricardo. Sa katunayan ay hindi nga rin daw sila nag-invest dahil wala naman silang pang-invest din. Wala rin daw pinarmahan na anumang papeles si Ricardo sa nasabing kumpanya. Ang pagka-brand ambassador lang daw niya ng herbal ng kumpanya ang kanyang tanging ugnayan dahil gusto nga raw nito makatulong sa ibang tao. Ito raw ang sanhi kung bakit masakit sa damdamin ni Marina na mabasa online ang mga akusasyon laban kay Ricardo. Napakabait nga raw nito at marami nang natulungan. Mayroon ding mensahe si Marina sa mga content creators na gumagawa ng mga video ukol sa nangyari kay Ricardo pero mali-mali ang impormasyong inilalabas. Hiling niya sa mga ito ay sana nga raw bago magbigay ng mga komento ang mga ito ay siguraduhin munang kilala nila ang tao. Kung hindi naman ay huwag na lang silang magsulat o gumawa ng content tungkol dito. Dapat daw maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at pagkukomento. Nabanggit din ni Marina na naapektuhan ang kanilang pamilya dahil sa mga pangyayari kay Ricardo. May mga nag-iisip na mayaman sila kaya nangyari ito kay Ricardo. Alam daw ng pamilya at mga kaibigan nila at mga kamag-anak na napakasimple lang ng kanilang pamumuhay. Napaka-low maintenance nga raw nila at hindi sila nagbabakasyon. Road trip lang nga raw ay malaking bagay na para sa kanila. Alam din ng ilan na aktibo si Marina sa pagiging live seller ng bags online na suportadong-suportado naman ni Ricardo. Sa katunayan ay tinutulungan rin siya nito sa pagla-live selling. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!